Pag ayaw nila yung isang tao o isang bagay, ang kanilang reaction ay ialis ito, ilayo ito, tanggalin. Kagaya na nangyari kay Rodrigo Duterte, hindi nila makontrol si President Digong, dinala sa Hague. Hindi na nila makontrol si BP Sara, so pa-file ng impeachment. Hindi nila kaya masagot ang mga tanong ni Eden Santos, tanggalin na lang siya sa Malacanang press corps. Isang maulan na araw na naman po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Now a name, soon a legend. Eden Santos. Isa pong follower natin na nagsabi na baka daw pwede akong magbigay ng aking kaalaman or nalalaman tungkol dito sa sitwasyon ni Eden Santos. Hindi po nakakaalam ng nangyari kay Eden Santos, siya po ay isang beat reporter or correspondent po siya ng Net25 na naka-assign po sa Malacanang Press Corps. Kamakailan lamang ay lumiham ang Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net25 at hinihiling na alisin nila si Eden Santos sa Malacanang Press Corps bilang kanilang representante. Allegedly, meron daw siyang breach of protocol dahil lumapit siya kay President Bongbong Marcos sa isang ambush interview habang sila ay nasa Tarlac po yata. Well, ano yung significance nito para sa mga mamamahayag? Una, ito ay yata ang unang pagkakataon ng isang mamamahayag ay pinipilit na alisin sa Malacanang Press Corps due allegedly to some protocol violation. Walang warning, no nothing, just a request for her removal dito sa coverage. May mga bagay kayong dapat maintindihan tungkol dito. Una, ito ay request. Yung Net25 is not obliged to follow itong request na ito sapagkat hilinga lang po ito. So, kaya hanggang sa kasalukuyan, naandun pa rin po si Eden Santos at kinukulit niya pa rin si Undersecretary Claire. At mukhang hindi naman susundin ito ng Net25 kasi hindi naman po sila obliged to do that. Ang susunod na po pwedeng gawin ng Malacanang dito, kung may tapang man sila, ay i-ban nila completely si Eden Santos. Tingnan ko lang kung meron talaga silang lakas ng loob na gawin ito, but then they would have to justify ang mga dahilan kung bakit nila aalisin si Eden Santos sa Malacanang Press Corps. Nung ako po ay kay Senator Rocco, meron siyang isang prinsipyong laging sinusunod. Ang sabi niya dito, tawag niya dito ay yung the sunshine principle. Where the sun shines, bacteria doesn't grow. Kung saan daw po sumisikat ang araw, walang tumutubong mga bacteria. Ang malayang pamamahayag po ay parang sikat ng araw. At ang purpose po nito ay mahayag ang katotohanan upang hindi magkaroon ng katiwalian o bakterya sa ating pamamahala at sa ating lipunan. Kapag pinapatay mo ang sikat ng araw, ang ibig sabihin nito, gusto mo kasing magpatubo ng mga bakterya. Si Eden Santos po ay hindi naman siya bastos na tao. Siya po ay isang mamamahayag na kumakatawan sa kung ano talaga dapat ang ginagawa ng isang mamamahayag. Mag-ungkat, magsiyasat, at magtanong. At hindi po nakakapagtaka na ganito ang reaksyon ng Malacanang kay Eden Santos, although si Claire po, si Undersecretary Claire, ay itinatanggi niya na may kinalaman siya dito. At ang sabi niya nga, ako ba yung secretary na pumirma dun sa order? Tama po siya. Pero parang inilaglag niya na yung kanyang secretary nun by saying that. Pero sino bang sumasagot ng mga tanong? Yung secretary ba? O ikaw? Sino ba ang nakakaharap ni Eden? Yung secretary ba? Si Bongbong Marcos ba? O ikaw? So kung wala na si Eden sa Malacanang Press Corps, sino ang pangunahing nakikinabang? Sino ang pangunahing hindi nasasagot doon sa mga mahihirap na tanong ni Eden Santos? Hindi ba't ikaw din? Dito po sa Sunshine Principle na ito, ay makikita natin yung kahalagahan ng maliwanag, maayos, at tapat na pagdideklara ng katotohanan sa mamamayan.
Kasi kapag nagtatago kayo ng mga detalye at datos, ito ang nagre-resulta ng hindi maayos na pamamahala dito sa ating lipunan. Ang hindi po kapansin-pansin para sa marami, pero ito yung aking napuna, hindi po yung naging reaksyon ng Malacanang. Kasi yung reaksyon ng Malacanang, typical na sa kanila ito. Pag ayaw nila yung isang tao o isang bagay, ang kanilang reaksyon ay ialis ito, ilayo ito, tanggalin. Kagaya na nangyari kay Rodrigo Duterte, hindi nila makontrol si President Digong, dinala sa Hague. Hindi na nila makontrol si BP Sara, so pa-file ng impeachment. Hindi nila kaya masagot ang mga tanong ni Eden Santos, tanggalin na lang siya sa Malacanang press corps. This is a typical response. But what I am waiting for sana is kung ano sana ang response dito ng mga kasamahan ni Eden Santos na mamamahayag sa Malacanang. Nasaan ang pahayag ng KBP, ng mga kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, or even yung mga kasamahan niya sa Malacanang press corps? Bakit tila parang wala nang gustong magsalita sa mainstream media? And all the criticisms that are being said ay makikita lang natin sa social media. Patay na nga ba talaga ang malayang pamamahayag dito sa Pilipinas? Well, apparently, kung si Eden Santos lang talaga ang may lakas ng loob na magtanong ng mga mahihirap na tanong, ay parang ganun na nga. Buti na lamang hanggang ngayon nandun pa rin siya. At nakita nyo nga doon sa huling pagdideklara ni Undersecretary Claire Castro, sinumiti niya yung listahan, di umano ng mga barangay na drug-free. Kaya lang, blanco pala yung kalahati ng listahan. At hindi nakasaad doon kung sino-sino yung mga barangay nito. Bakit hindi mailagay yung mga barangay? Kasi malalaman ninyo na noong 2022, yung mga barangay na yan, iyan na din yung dineklara na drug-free before. So wala pong nadagdag. Ang totoo niyan, nabawasan yung mga drug-free na mga barangays. At ganyan po ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. Kung hindi po magkakaroon ng matapang na pamamahayag, ang mga mamamayan ang dapat na tumindig, tumayo, magpahayag ng inyong opinion tungkol dito. At lagi po tayong makikiparticipate. At salamat po sa lahat ng mga patuloy na nag-i-engage sa atin at nangihingi po ng ating pagkilala. Ang shoutout po sina Warlita de la Cruz, si Mitch L. ng Hong Kong, si Eloy O'Neill Rotan, si Riza Tugas ng Dubai, si John Aquino ng Riyadh, si Helen Manceras ng Mindanao, si Johnny Tapulan Tamad ng Saipan, si FD Mark ng Bulacan South Caloocan Eagles Club, si Maui Curimao ng Doha, Qatar, si William Giang, si Marilu Tumulak ng Katbalogan, at si Ann at Solid DDS ng Singapore. Mabuhay po kayong lahat at patuloy po tayong magsiyasat, mag-participate, mag-engage, mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.